Malapay bilang daluyan ng espiritual ng pagpapala, mahalapay na patuloy ka magpala, mangusap sa pamagitan ng mga banal na salita, mahalapay na hallelujah. At sa unat panalangin naming minamahal ginagalang malapastor, will be straddle, may dami sinasabay, pinapalayas ko ng kaaway, and believe in thou cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At bagbos sa lahat, mga minamahal po muna nagpapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagdakilat, pagsamba para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, at ating pong inaalala mga buting turo ng ating magulang sa mahal na Panginoon, ating minamahal ginagalang mahal na pastor, Phyllis Estrada Almeda, beloved assistant pastor, Linus Almeda, at pagbati po sa ating mga beloved Almeda children, maging sa ating mga beloved preachers sa lugar na to, sa ating mga minamahal na kapatiran. Yan po bago ng pinagpapabuting sa magandang madaling araw, maging sa mga nanonood sa ating live streaming, mga minamahal, praise the Lord. Ako po ay nagpapabuting sa magandang madaling araw. At muli po, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakilit, pagsamba, para lamang po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya palakpakan po natin malakas sa ating dakilang Diyos. Borosot, praise the Lord. Borosot, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At ako rin po yan nagpapabot din ng happy birthday sa ating pong beloved preacher Edward Dayama. Praise the Lord, wala po siyang dito sapagkat siya po ay nasa dako ng iba sa balis. Praise the Lord, hallelujah. At tayo pong minamalaya darako na sa ating pag-aralan. Ang ating pong topic ay perfect gift. Amen. Perfect gift. Praise the Lord, hallelujah. Basahin po natin ang ating teksto sa James chapter 1 verse 17. Praise the Lord. From the book of James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above, and come down from the Father of light, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Amen. Amen, praise God. Ayon po dito sa Aklat ng Santiago, ang kapitulo po ay 1 at ang talata po ay 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Amen. Palakpakan po natin ang malakas sa ating dakilang Diyos. Borosot, praise the Lord. Borosot, hallelujah. So ang topic po natin ay perfect gift. Amen, praise the Lord. Mga minamahal, ilang days na lang, magpapasko na. Amen po? Ilang days na lang po ba? 13 days. Amen. Amen. Sa iba po sa atin, mga minamahal, abala sa pagbili ng mga regalo. Amen. Ang iba po sa atin, mga minamahal, nag-iisip kung anong kanilang matatanggap na regalo. Amen. So lahat po tayo ngayon, mga minamahal, may mga bagay na inaasam, pinapanalangin sa mahalapay na tayo po'y makatanggap ng perfect gift. Amen. Maaring ito po'y magandang damit o material o pinasyal na bagay, maaring kalakasan ng ating katawan o kagalingan sa ating mga karamdaman. Amen. Pero alam niyo po ba, mga minamahal, na meron po tayong natanggap na regalo na masigit pa sa mga bagay niyan noon pa man? Alam po natin, mga minamahal? Ano po yun, mga minamahal? Basahin po muna natin sa Roma chapter 6, verse 23, at sunod po ang basa sa John chapter 3, verse 16. Praise the Lord. From the book of Romans, chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mula po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 6, talata 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan, kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. John 3:16 po. Dito po sa Aklat ng Juan. Amen, praise God, hallelujah. From the book of John, chapter 3, verse 16. Amen, praise God, hallelujah.
From the book of John, chapter 3, verse 16. Says here. For God so loved the world, and that give the only begotten Son, that whosoever believe that in him should not perish but have everlasting life. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dito po sa 1, ang kapitulo po ay 3, versikulo po ay sabi mga sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanila'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan na natin ng malakas ang tindikilang Diyos. Barisol, praise the Lord. Barisol, hallelujah. Sabi po sa Roma chapter 6, verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? So dahil sa ating mga nagawang kasalanan, mga minamahal, at sa mga minana nating kasalanan sa ating mga magulang kay Eva at Adan, ang kabayaran sana ng ating kasalanan ay kamatayan. Amen? Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos ay binigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak, mga minamahal, upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, nagkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Ito po yung perfect gift, mga minamahal, na natanggap natin sa mahal na Panginoon mula noon pa man, mga minamahal. Ito po isang regalo na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay. Ito po yung regalo, mga minamahal, na hindi nasisira. Amen. Amen. Kung hindi binigay ng Diyos sa kanyang buhay, mga minamahal, matagal na po tayong wala sa mundong ito. Maaring tayo po ay nasa apoy ng impyerno. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, ibinigay ng Diyos yung kanyang buhay para sa atin, kaya tayo ngayon narito pinagpala ng Diyos. Palakpakan po natin malakas sa ating dakilang Diyos. So ito po yung tunay na kahulugan ng Pasko. Amen? Ito po yung dahilan kung bakit natin kailangan i-celebrate ang araw ng Kapaskuhan. Hindi lang para makatanggap tayo ng magandang regalo, mga minamahal, mga material, financial na bagay, kundi para alalahanin natin na meron Diyos na nagkatawang tao pang tayo tubusin sa ating makasalanan at tayo mapatawad. Amen. Ito po'y perfect gift, mga minamahal, na galing sa Diyos. Amen. Higit pa po ito, mga minamahal, sa anumang regalo na matatanggap natin ngayong Pasko. Tama po ba? Amen. Kahit sabihin natin, napakamahal ng regalo na ibibigay sa atin, pinaka-the best yung regalo na pinakalob ng mahal na Panginoon para sa atin. Palakpakan po natin malakas sa ating dakilang Diyos. Kaya para sa atin, mga minamahal, araw-araw Pasko eh. Amen. Kasi inaalala natin, mga minamahal, yung ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Ito po'y tunay na kahulugan ng Pasko, mga minamahal. Yung inaalala natin yung kabutihan na ginawa ng Diyos para sa buhay natin. Kung papaano ng Diyos inala yung kanyang buhay para sa atin. Amen. Kaya para sa atin ng mga Kristiyano, araw-araw Pasko, dahil araw-araw natin inaalala yung ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At magsalaming amen. Dati ang wish lang natin dati, mga minamahal, gumaling lang ating karamdaman. Magkaroon lang tayo ng kapayapaan sa puso't isipan. Okay na po sa atin yon. Tama po ba? Amen? Dati yun lang po, mga minamahal, sapat na po sa atin yon. Kagaya po ng patutuo ng ating beloved preacher, ordained preacher, Louie Angeles, mga minamahal. Siya po'y umiiyak, mga minamahal, sa kanyang karamdaman sapagkat siya po'y merong karamdamang ketong nung time na yun. Sa tuwing darating ang Kapaskuhan, mga minamahal, siya po'y umiiyak, nagtatanong kung kailan gagaling ang kanyang karamdaman. Kung kailan mawawala yung kanyang sakit na ketong. Nagtatanong siya kung merong bang Diyos na magpapagaling sa kanya. Siya po'y nandoon sa kanilang bubungan, umiiyak siya sa kanyang nararamdaman, mga minamahal. Siya po'y nawawala na ng pag-asa. Pero dumating isang araw na dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya natanggap niya yung regalo galing sa mahal na Panginoon. Pinagaling ng Diyos ang kanyang karamdamang ketong. Higit sa lahat, mga minamahal, nagkaroon siya ng kaligtasan at buhay na walang galing sa mahal na Panginoon. Amen.
Palakpakan po natin malakas sa ating dakilang Diyos. Sabi po ng mahal na Panginoon, mga minamahal, matagal na siyang kumakatok sa bawat puso ng tao. Dala-dala niya yung perfect gift. Amen? Kaya lang ayaw ng mga tao na pagbuksan ng Diyos, mga minamahal. Basahin po muna natin sa Revelation chapter 3, verse 20. From the book of Revelation, chapter 3, verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him, and I will sup with him, and he with me. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kapitulo po ay 3, ang talata po ay 20. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig at magbukas ang pinto. Ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Palakpakan po natin ang malakas sa tindikin ng Diyos. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, matagal na siyang kumakatok sa bawat puso ng tao. Dala niyo yung perfect gift, mga minamahal. Ano po ba yung perfect gift na yon, mga minamahal? Yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. So isa sa ating hinihiling sa darating na Kapaskuhan, mga minamahal, gusto nating regalo yung loved ones natin makakilala sa Diyos. Amen po. Isa sa hinihiling natin sa mahal na Panginoon, iniiyak natin sa mahal na Panginoon, nang irregalo sa atin ng mahal na Panginoon. Isa sa loved ones natin, kamag-anak natin, kaibigan natin, makakilala sa Diyos. Amen. So tulungan po natin sila, mga minamahal, na pagbuksan nilang Diyos sa kanilang puso. Amen. Amen. Sa papanong paraan po, mga minamahal. Samantalahin po natin yung pagtitipon natin sa darating na Kapaskuhan. Maraming kamag-anak, kaibigan na darating sa ating matahanan. Amen? Amen? Samantalahin po natin yung pagkakataon na yun para sila po'y makakilala sa Diyos. Sabihin natin sa kanila na merong Diyos na nagpagaling ng ating karamdaman, merong Diyos, mga minamahal, nagbigay sa atin ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Pakilala natin sa kanilang Diyos, mga minamahal. Bago natin sila bigyan ng mga material na bagay, regalo, mga minamahal, unahin natin yung pag-share ng Word of God. Amen. Dahil yun po yung regalo na matatanggap nila, mga minamahal, na hindi maluluma, hindi masisira. Dahil kapag nakilala nilang Diyos, mga minamahal, ito po yung regalo, mga minamahal, na the best sa lahat. Amen? Amen? Kaya samantalahin po natin, mga minamahal, yung pagkakataon na yan, na sila po'y mabahagian natin ng salita ng Diyos. Sabihin natin sa kanila kung gaano kabuti ang mahal na Panginoon. At sa mga bagay niyon, mabubuksan ang kanilang puso't isipan at pag-unawa, mga minamahal. Papapasukin nilang Diyos sa kanilang puso't isipan. At darating ang panahon, mga minamahal, isa sa ating kaibigan, kamag-anak, na mga unbeliever, makikita mo, isa na yan sa nagpupuri sa Diyos, umaawit sa mahal na Panginoon, naglilingkod sa Diyos. Dapat po tayo, mga minamahal, magsawa. Na-sharean sila ng Word of God. Amen? Gamitin natin yung pagkakataon, mga minamahal, tayo po'y magtitipon-tipon para ibahagi sa kanilang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Tandaan po natin, mga minamahal, tayo yung gagamitin para sa kanila. Para sila po'y makakilala rin sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil tayo po'y nakakilala sa Diyos. Kaya tayo yung gagamitin ng mahal na Panginoon para sila po'y mailapit din natin sa mahal na Panginoon Jesus. Patuto po ng ating beloved preacher Rodrigo Correa. Yung kanyang kaibigan dati, kasama niya yun sa pagiging drug addict, kasama niya sa paggawa ng kasalanan, nung sila po hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. So, nangyari mga minamahal, yung kanyang kaibigan, ito po yung una nakakilala sa mahal na Panginoon. So, yung kaibigan niya nakakilala sa mahal na Panginoon, naglingkod na sa mahal na Panginoon. So dahil tunay niyang kaibigan, mga minamahal, ang ating beloved preacher Rodrigo Correa, mga minamahal, binahagi niya ang salita ng Diyos. Amen? Binahagi niya ang salita ng Diyos sa kanyang natanggap, mga minamahal, yung pagpapala na natanggap niya galing sa mahal na Panginoon. So ang ating beloved preacher, mga minamahal Rodrigo, pag siya po'y binabahagian ng salita ng Diyos, ayaw niyang pakinggan.
Para sa kanya, napakasakit sa kanyang pandinig na marinig yung salita ng Diyos. Ayaw niya pakinggan ang salita ng mahal na Panginoon. Pero yung kaibigan niya, pinatunayan niya na tunay siyang kaibigan. Amen? Dahil hindi siya nagsawa, mga minamahal, na mag-share ng Word of God doon sa ating beloved preacher na yan, mga minamahal. Hanggang sa dumating isang araw, mga minamahal, sa kanyang walang sawang pangaral ng salita ng Diyos, pag-share ng Word of God. Yung ating beloved preacher na yan, mga minamahal, nagbukas yung kanyang puso't isipan pag-unawa sa mahal na Panginoon. Isang araw, mga minamahal, sinabi niya doon sa kanyang kaibigan, sasama na ako sa pagdalo mo sa church niyo. At nung siya po'y nakarating doon, mga minamahal, sa bahay sambahan, mga minamahal, narinig niya ang salita ng Diyos ay pinapangaral ng ating mahal na pastor nung time na yun. Ang ating beloved preacher Rodrigo Crea, mga minamahal, isa po siyang drug addict, gambling syndicate, mga minamahal. Nung time na yan, nasa kanyang lahat ng bagay, maraming pera, lahat ng bagay nasa kanya nung time na yun. Pero sa tuwing gabi, siya po'y umiiyak, dahil iniisip niya parang may kulang pa rin sa kanya. Yun po palang salita ng Diyos ang mahal na Panginoon. Amen? Hanggang sa yung time, mga minamahal, siya po'y nandun na sa bahay sambahan ng mahal na Panginoon. Narinig niyang pangaral ng ating minamahal ginagalang mahal na pastor. Lumuha siya, mga minamahal. Dahil narinig niya na meron palang Diyos na nagmamahal sa kanya. Meron palang Diyos na kayang bagoy ng kanyang buhay, kayang bigyan ng kapayapaan sa puso't isipan. Nung time na yan, mga minamahal, sinabi niya, nung namatay ang kanyang mga magulang, di siya umiyak. Pero nung narinig niya ang salita ng Diyos, mga minamahal, nakita niya, lumuha ang kanyang dalawang mata dahil sa kabutihan ng Diyos. Ngayon nakita po natin, mga minamahal, yung natanggap niyang regalo, pinapahalagan pa rin niya hanggang ngayon. Amen? Amen? So, ibig sabihin po, mga minamahal, ito po yung perfect gift sa bawat tao. Kaya sikapin po natin na tayo po makapag-share ng Word of God, mga minamahal. Hindi man tayo makapagbigay ng material na regalo, mga minamahal, pinansyal. Share po natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Upang yung ating mga kaibigan, mga labas na pupunta sa ating tahanan, mga minamahal, wala man silang matanggap na regalo sa material o pinansyal na bagay, mga minamahal, pag-uwi nila, dala nilang salita ng Diyos, ito po'y panghahawakan nila. At darating ang panahon, mga minamahal, makikita po natin, mga minamahal, nakaupo na po sila rito. Isa sa labans mo, isa sa kaibigan mo, na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin malakas sa ating tikilang Diyos. But so praise the Lord. Kaya po sabi sa Biblia, mga minamahal, pakanasain natin yung spiritual gift. Amen? Basahin po muna natin. Sa 1 Corinto, chapter 14, verse 1. From the book of 1 Corinthians, chapter 14, verse 1. Follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. Amen. Dito po sa unang Korinto, ang kapitulo po ay 14, versikulo po ay 1. Sundin ninyo ang pag-ibig, gayon may maninis ninyong pakanasain ang kaloob na ayon sa Espiritu, ngunit lalo na ang kayo'y makakapanghula. Palakpakan na po natin malakas sa ating tikilang Diyos. Praise the Lord. Praise hallelujah. So sabi diyan, mga minamahal, pakanasain natin ang spiritual gift. Amen. Maraming mga Kristiyano, mga minamahal, kapag sila po hindi nakakatanggap ng mga regalo, nalulungkot sila. Amen po. Amen. Marami sa atin, mga minamahal, pag hindi tayo nakatanggap ng regalo, material man o pinansyal na regalo, nalulungkot tayo. Pero sabi sa Biblia, mga minamahal, mas pakanasain po natin yung spiritual gift. Amen. Ano po ba yun, mga minamahal? Mas pakanaisin natin, mga minamahal, ang matanggap natin yung spiritual na pagpapala. Kaya kaysa ang ipanalangin mo sa mahal na Panginoon, yung material, pinansyal na bagay, mas ipanalangin mo sa mahal na Panginoon
Na mahal na Panginoon, sa pagpalit ng taong ito, panghawakan mo ko, gawin mo kong matibay sa aking pagliliko sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kahit wala akong material, pinasyal na bagay na matanggap. Panghawakan mo lang ako, mahal na Panginoon, hanggang sa pagbabalik mo, sapat na ito para sa akin. Wala man tayong magandang damit na matanggap, mga minamahal, maraming pera na matanggap. Mahalaga po, mga minamahal, na tayo patuloy na naglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Kaya ito po yung naisin natin na yung matanggap natin yung spiritual gift, mga minamahal, na patuloy tayong panghawakan ng mahal na Panginoon. Sa bawat panahon, sa bawat oras na lilipas, panghawakan tayo ng mahal na Panginoon, maging matatag tayo, maging matibay tayo, hanggang sa pagdating ng mahal na Panginoon. Ito po yung pagpapala, mga minamahal, ito po yung gift na hindi mo masayang. Amen? Ito po yung gift, mga minamahal, hindi po maluluma. Palakpakan po natin malakas sa ating dikilang Diyos. So paano po ba, mga minamahal, paano po ba natin maiingatan o mapapahalagahan ang regalo na ating natanggap mula sa Diyos? Basahin po muna natin sa Matthew chapter 24, verse 13, at sunod po ang basa sa Revelation chapter 3, verse 21. Yun na po ang ating last verse. Baganda na po ang ating mga awit, mga manutog. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kapitulo po ay 24 at ang talata po ay 13. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kapitulo po ay 3, ang talata po ay 21. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman sa nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kaniyang luklukan. Palakpakan po natin malakas sa ating dikilang Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Tandaan po natin, mga minamahal, kundi po natin papahalagahan, yung natanggap po natin na regalo galing sa mahal na Panginoon, maaari po itong mawala. Amen? Amen? Yung kaligtasan po na ating natanggap sa mahal na Panginoon, kundi po natin ito papahalagahan, iingatan, maaari po itong mawala sa ating mga kamay. Kaya sikapin po natin, mga minamahal, na patuloy natin panghawakan yung ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? So paano po ba natin, mga minamahal, mapanghahawakan yung regalo na natanggap natin galing sa Diyos, mga minamahal? Kinakailangan natin na tayo po magsikap na makasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Magtiis hanggang sa wakas, mga minamahal. Bagamat marami tayong pagsubok na pagdadaanan kada taon, mga minamahal, kada araw, marami tayong pagsubok na pinagdadaanan. Magsikap tayo, maging matatag tayo. Lagi natin isipin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin upang tayo po'y maging matatag sa bawat araw, sa bawat pagsubok na darating sa atin. Lagi mong isipin yung ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay mo kung paano ka pinagpala ng Diyos. Pag lagi mong inisip yan, mga minamahal, magiging matatag ka. Magiging matibay ka sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Isipin mo dati, mga minamahal, na ikaw dati wala ng pag-asa. Pero nung dumating ang Diyos sa buhay mo, nagkaroon ka ng kapayapaan sa puso't isipan. Gumaling ang karamdaman mo. Ngayon, mga minamahal, nakakatulog tayo ng payapa. Amen. Amen. Kaya patuloy tayo, mga minamahal, na magsikap sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Panghawakan po natin ating pananampalataya sa mahal na Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Lagi natin tingnan ang kabutihan ng Diyos sa ginagawa sa ating buhay. Huwag mo tingnan ang mga pagsubok, trials sa hirapan, pangusig sa buhay mo. Dahil pag yan ang tinignan mo, maaari kang mawala. Pero pag ang tinignan mo yung ginagawang kabutihan ng Diyos sa buhay mo sa araw-araw, na ginagawa na mahal pa yung nakabutihan sa buhay mo, mga minamahal, magiging matatag ka, magiging matibay ka, hindi mo mapapansin ang panahon at oras na lumilipas, pag lagi mo inaalala ang kabutihan ng mahal pa sa buhay mo. Pero kung mainip tayo, mga minamahal, sa pangako ng Diyos na hinihintay natin sa kanyang pagbabalik, kung mainip tayo, maaaring mawala ang halating kaligtasan.
Kaya habang tayo pinaghihintay sa muling pagbabalik ng mahal na Panginoon, sa kanyang pangako, mga minamahal sa bawat sa atin, maging mainit tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, maging tapat tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi mo mapapansin ang bawat taon na nilipas, na patuloy ka nakakasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kahit maraming pagsubok, mga minamahal, na nasa ating daraanan, mga minamahal, tingnan mo lang lagi ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Sa tiyak na bagay, mga minamahal, darating ang panahon, makikita natin ating dakilang Diyos. Masasabi natin sa mahal na Panginoon na tayo pinaging tapat sa mahal na Panginoon, na sunod natin ang kanyang banal na kalooban. Pagamat mahirap, nagsikap tayo na masunod ang kanyang kalooban. Ito isang bagay, mga minamahal, na masasabi natin, na iningatan natin, minahal natin yung regalo ng Diyos na binigay para sa atin. Tandaan po natin ang binigay ng Diyos na regalo para sa atin. Hindi po itong material o pinasyal na bagay, mga minamahal, kundi ang kanyang buhay, mga minamahal, ipinagkaloob sa atin na ating dakilang Diyos upang tayo mapatawad sa ating makasalanan, magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang gan. Kaya ipakita po natin sa malapay na ito po pinapahalagahan natin. Palakpakan po natin malakas sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin ang We Are the Reason. Tayo po yung dahilan, mga minamahal, kung bakit ang Diyos ay naghihirap sa krus ng Kalbaryo. Tayo yung dahilan, mga minamahal, kung bakit siya pinako sa krus. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat sa atin. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, siya pinagpakababa. Mula sa kanyang kaharian sa langit, mga minamahal, siya pinagkatawang tao. Upang tayo matubos sa ating makasalanan. Upang makalaan natin ang regalo sa mahal na Panginoon. At ibinigay ng Diyos ng minamahal ang kanyang buhay. Maring tayo umiyak pa rin sa ating mga karamdaman. Wala pa rin kapayapaan sa puso't isipan. Nasa magulong pamumuhay pa rin ang minamahal. Pero salamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos ng minamahal. Pinagpahalan tayo ng mahal na Panginoon. As the years went by, we learned more about Jesus and living for sins and love, not peace. On the dark and cloudy days, a man cried the rain because of love, because of love. And we are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give. To show us the reason to live.
po yung mag-ayos sa manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Sabihin po natin sa ating dikilang Diyos ang mga ating mga pangailangan mapanalangin. Praise the Lord. At ang Diyos ay laging handang makinig sa bawat sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpala po namin mga Diyos na mapangyarihan sa lahat. Malapay noon sa ulat panalangin po namin minamahal ginagalang malapastor. Multistrada Almeida malapay. Kapipitara po sa aming mapangailangan mapanalangin sa Diyos. Malapay dalangin po namin sa malapay patuloy yung pagpalain, pag-ingatan. Aming mabilabdal Almeida children na po na kanilang mahal sa buhay. Malapay noon maging aming mga kapatiran. Mahalapayin sa lugar at patuloy mo silang pagpalain, pag-ingatan. Maging kanilang mga labuan sa papambilya. Mahalapayin noon. Hallelujah. Maging mahalapayin noon sa lahat ng pangailangan ng banal na gawain. Malapit patuloy may provide ka lamang aming inaasahan. Malapay noon. At nalangin po namin sa iyo. Malapay patuloy mo kami panghawakan. Malapay patibay namin panampalataya sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Malapay noon. Tatlan po kami na mainit na naglilingkod. Gumagawa sa aming mga tungkulin na inatamo sa amin. Malapay naghabagan po sa amin. Malapay noon. Ito pong aming samot na langis. Yung mga pangarihan pangalan mo aming pinakamamahalapay noon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Uminaman kami karamdaman po tayo patong po natin sa kami sa ulo, sa kami po itaas po natin. Praise the Lord, hallelujah. Sulat panalangin namin minamal ginagalang malapastor, Uldistrada Almeida, aming pinakamamalapain sa amin sila sa way pinapalayas po ng kaaway karamdaman, sa katipos po, leukemia, trangkaso, diabetes, kasout, in Jesus' name, panghina, panlamig, panlulupaypay, kasout, 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 in the mighty name of Jesus, karamdaman, sakit, cancer, diabetes, kasout, 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 in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, kung minamahal tayo po itatalon, 3 beses, jump 3 times, hallelujah, praise the Lord. 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 At dito na po minamahal tapos sa ating pag